So, eto ang ating gagamitin. May sibuyas, luya, sili, bawang at laurel. Meron ding paminta, patis, gata, turmeric powder, at oyster sauce. At ang bida ng ating recipe, chicken liver. Dito sa mainit nating pan, halos masunog na ngayong gilid. Maglagay tayo ng oil, kahit anong oil laban na mga maare. And after that, pag uminit na yung mantika, lagyan na natin yung sibuyas. Yung sibuyas una nating lutuin, medyo matagal lutuin. At palalabasin pa natin yung aroma at yung kaluluwa niya, Espiritu Santo. Charot! Pag lumabas na yung aroma and translucent yung sibuyas, we can put the luya. Yes, small chips lang ang luya natin para lumabas yung lasa ng luya. And the sili, I love the amoy of sili habang ginigisa. Anyway, so yes, try nyo yung ganong pagluluto ng sili. And after natin maluto, yung tatlong yon, lagay na natin yung bawang. Medyo madali kasi masusunog ang bawang kaya tapos mince pa yung gawa natin. So, I rather put ito sa huli. And same with the laurel. Palalabasin lang natin yung amoy ng laurel, very light. So, kung makikita nyo, ito na nga yung paglalagay natin ng laurel. Pinireperaso ko na para hindi masyadong abala pag kumakain, di ba, nakakabwisit. So, naglagay na rin ako ng patis. Yes, yung patis na yan is, hindi ko alam kung saan galing. Kinuha ko lang dito sa mga kasama ko. Nagpaalam naman ako bago ako matulog. So, generous amount ng patis, tangibility for the sake of luto. Kasi wala tayong measuring cup. And after natin mag-isang lahat, luto na rin yung patis, umamoy na rin kasi. Lagyan na natin itong chicken liver na freshly from freezer. Hindi ko alam kung bakit tagal nila hindi niluto, hinintay pa nila. So, igigisa lang natin siya ng 1 minute. And hindi ko pa siya hinalo ha, if you can see. So, dyan, maglalagay na ako ng turmeric powder. 1 teaspoon lang. And i-spread out lang natin sa lahat ng ng liver. And 1 teaspoon din ng grind paminta. Tapos, imimix well na rin, i-combine habang ginigisa sa malakas na apoy. Pag na-spread out yun na lahat yung turmeric powder, ganyan gaya ng ginagawa ko, nahirap ako maghalo. Pwede na natin ilagay itong oyster sauce. Dependability pa rin to, tangibility. Napaka-generous ng oyster sauce. So, pinagsabay ko na rin yung gata kahit hindi ko pa nahalo yung oyster. Okay lang din naman. Ngayon ko pa lang naman sila haluin ng malala na malala. Kung nakita nyo, nag-yellow na, it's because of the turmeric powder yon. Ang bango ng turmeric powder sa gata, nakakabwisit. So, hahaluin lang natin siya ng very light para hindi maglasog-lasog yung atay. So, pag nahalo natin na maigi, tatakpan natin, tapos iluluto natin ng very low fire hanggang sa kumulo ng malala. Pag kumulo na ng malala, eto na nga siya. So, i-check natin kung kumusta yung pagkakakulo at pagkakaluto. Ngayon, nahaluin naman natin para yung nasa ibabaw at nasa ilalim ay mag-interchange. Ganun. Charot. Marami pa kasing hindi luto sa loob. Continuous natin iluluto sa medium fire na siya. Mapantay nga yung luto. So, eto na nga, after 2 minutes ng pagpapakulo sa medium heat. So, eto na. Konti na lang yung mga hindi luto and hahaluin ulit natin siya. Hindi na pala ako naglagay ng betchin or any magic syrup here. Pwede kayong mag-add ng salt kung natatabangan kayo, sugar kung medyo maalat, at suka for betterment of the last. So that's it. Thank you so much for watching. See you in the next vlog. Bye-bye!